Kayo ay lumapit dito dahil umano'y yung anak mo binugbog ng kanyang amo. Tama po ba? Opo. Oo, sinuntok nga ako kasi tinulungan ko siya eh. Hindi naman dapat or sabihin natin yung ginawa mo sa kanya na halos nandun na sa sahig nakahilata na dahil dun sa pangyayari. Sa tingin mo ba sir, sapat yun? Parehas pa kayong lasing? Nakita natin na may impluwensya po ng alak at hindi po talaga siya makatayo or makapagsalita ng maayos. Actually, humiga po talaga siya dito sa station. So, Okay. hindi po natin siya makausap ng maayos. Pakikinggan ng batas. Wala pong pagbibigyan sa kanila. Magdemandahan man sila. Mag-ayos na lang sila. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Kayo ay lumapit dito dahil umano'y yung anak mo binugbog ng kanyang amo. Tama po ba? Opo. Matanong ko lang ma'am, sino ba ang nagaya ng umano'y inuman? Iyon pong amo po. Ilang beses na nagiinuman, nag-aaya yung amo, inom sila. Hindi lang po isang beses. So madalas na nagiinuman sila magkasama. Ngayon ma'am, nagkaroon na ng problema nung naihulog yung anak mo sa tae ng kalabaw. Opo. Naramdaman daw niya na sakit daw yung likod niya nung binagsak siya. The moment na pagkalaglag niya doon sa dumi ng kalabaw ay binugbog na kaagad siya. Opo. Pagkatapos ma'am, anong natamo na mga injury ng anak mo? Yung ulo po niya masakit. Tapos yung ngipin niya tanggal po. Okay. Pumutok po yung labi. Sinilip ba niya yung Hindi. anak mo sa ospital? Pinuntahan man lang? Chinek man lang kung kamusta siya? Tumawag ba yung amo? Wala po. Opo. Meron na ba silang past history na nagkaroon sila ng bugbugan? Nung 17 mag-18 po, may nangyari na po sa kanila. Binablatter po sa barangay. Ano bang gusto mo mangyari? Bakit kayo nandito sa aming tanggapan ngayon? Gusto ko po na tulungan po niyo ako na makasuhan po yung nagbubugbog sa anak ko. Kasi po yung ginawa niya sa anak ko, sobra-sobra na po eh. Saan ma'am nagkaroon ng panimula ng pagbubugbog? Yung ginaganon daw yung kamay niya, natamaan daw yung amo niya. Sir, ano pong panig natin regarding dito sa pangyayari, regarding dun sa umano'y pangbubugbog dito sa iyong tauhan na si Rex? Kinarga namin sa bahay sa pinsan ko. Doon sa pamangkin ko, doon siya hawak, doon siya napuruhan ng kaya ng kalabaw. Hindi totoo yung nasadya ng sir. Sa dami na nang nainom mo, sa habang binubuhat mo siya, na-outbalance ka, kaya nalaglag dun sa dumi ng kalabaw. Hindi ako ang nakalaglag sir, yung pamangkin ko, doon sa parte sa ulo niya. Bumangon sa, sinuntok niya ako. Pagkatapos, ano naman ang ginawa mo? Sinatan ko na rin siya, sir. May iba pa bang involved o ikaw lang ang bugbog? Ako lang, sir. Ngayon sir, matanong kita, anong mali dun sa pangyayari? Yung sinumbag niya ako, sir. Yun ang mali? Oo, sinuntok niya ako kasi tinulungan ko siya eh. Siguro sir, yung masasabi ko na mali dito is kahit man sabihin natin na ganun ang nangyari, hindi naman dapat or sabihin natin yung ginawa mo sa kanya na halos nandun na sa sahig nakahilata na dahil dun sa pangyayari. So tingin mo ba sir, sapat yun? Parehas pa kayong lasing? Na ospital na yung tao? Sa business lang to, sir. Na kuan lang sa puruhan lang yung kuan niya, sir. Eh, balita ko sir, meron pang unang beses na binugbog mo din yung itong si Rex dahil lang nakapag-uwi mo, nakainom ka tapos napagtripan mo siya. Hindi yan totoo, sir. Hindi ko siya- totoo. So ano yung nabanggit dun sa barangay? So ang sinasabi mo sir, dahil dun sa umani parehas kayong nananakit, parang nagkainitan kayong dalawa at parehas pa kayong nakainom. Matanong ko lang sir sa'yo, matanong ko lang, simula na nangyari yung umano'y pambubugbog, sinubukan mo ba puntahan sa ospital? Itong si Rex? Hindi, sir. Kasi matakot ako, sir eh. Bakit ka natakot? Hindi man pwede, sir. Puntahan ko lang sa doon, sir. Kasi baka saktan nila ako doon sa, sir ba? Ba't ka naman sasaktan? Kasi may mali kang ginawa. Takot ako eh. Natakot ka. Paano naman tong tao mo? Di ba tao mo si Rex? Oo, takot ko rin, sir. Tao mo si Rex, hindi mo man lang pinuntahan sa ospital para i-check kung ano ba ang nagawa mo sa kanya? Kasi parang kumpara sa'yo, sir, ano bang natamo mo na injury? Meron ka ba natamo na kahit anong galos yun sa katawan mo? Ano? May pasa po ako. Pasa. May pasa ko. Oo. Pasa. Ilang pasa ang meron ka? Isa lang, sir. Oh, isa lang pasa mo. Ano nangyari dito kay Rex? Pakita natin yung picture. Mag-choir man. Ayan sir, kitang-kita kay Rex yung itsura niya. Tapos makita natin yun dun sa video din na nakahilata na siya sa sahig. Halos sobra-sobra ang nangyari sa kanya, hindi siya makatayo.
Kasi sir, kung akong tatanungin mo, meron kang pananagutan dito. Dapat kahit papano, inasikaso mo yung tao mo na binugbog mo, na ikaw nagsimula na makipag-inuman dito sa tao. So may impluensya ng alak parehas, na ikaw naman na nagsimula na mag-inuman kayo. Pagkatapos, nagkaroon ng sakitan, isang pasala ng tamo mo, pero multiple injury ang inabot ng isa. Tapos hindi mo man lang pinuntahan sa ospital, hindi mo man lang sinagot ang kahit ano dun sa ospital, mistulang mga gamot, wala kang ni sagot, ni isa, hindi mo man lang tinignan. So parang bahala siya sa buhay niya dun sa nangyari, kahit ikaw man ang nagbugbog. Yun lang sir ang gusto ko ipunto. Ako naman ay bumabalanse regarding dito, kasi hindi naman din ako pabor na parehas kayo nakainom. Hindi din ako pabor tauhan nakikipag-inuman sa amo. Hindi din ako pabor na meron din mga previous na pangyayari tapos inom pa rin kayo ng inom. Walang tigil ng pag-inom-inom na yun na buisit parehas. Captain, ano pong masasabi ninyo regarding dito sa insidente? Meron ba kayong nagawang investigasyon regarding sa pambugbog dito kay Sir Rex? Anong nangyari po yung insidente ng May 9, agad po tayong nag-responde sa report na nagpunta po sila dito and tinanggap ng investigator natin yung complainant. Yung complainant natin is lasing talaga. Kasama niya yung tito niya. So, inaalalayan siya nung kanyang tito papunta dito sa station. Upon observation po natin, yung kalagayan ng complainant natin, nakita natin na may impluensya po ng alak at hindi po talaga siya makatayo or makapagsalita ng maayos. Okay. So, ginawa po natin, inassist po natin yung complainant natin at agad po natin siyang pinasailalim sa medical exam. Okay ba ang kanyang kalagayan o malubha ang kanyang kalagayan pagkatapos nagkaroon ng bugbugan? Actually, sir, kagabi lang din na ihatid sa amin yung resulta ng medical certificate. Nagkukuhan yung mukha niya, sir. Medyo may mga dugo. So siguro sir, with that said, baka papuntahin na lang namin yung pamilya dyan sa police station ninyo kung talagang desidido sila mag-file ng case laban dito sa kabilang panig. Kasi once again, may impluensya kasi ng alak parehas. Tapos ang sabi ninyo sir ay medyo agresibo din yung pag-aasta nitong kabilang panig. So, yung nakikita natin dito, posibleng malala ang pagkabugbog ng kanyang anak, pero kung parehas silang agresibo, then dahil yung sa spirito ng alak. Paunahin po, sabi po ng ating mga batas, yung pong nagsasabi na may karapatan siya at nalabag ng kanyang kapwa, meron po siyang ibinibigay na remedyo ng batas at ito na nga po yung pagsasampa ng usapin. Kaya lang po, doon sa pagpapatupad ng karapatan ng isang tao na sa akala niya nalabag ng kanyang kapwa, kailangan po niyang pag-isipan, may nagawa ba siya upang yung pang-abuso naman kontra sa kanya na kanyang inireklamo ay ang siyang pinagugatan. Okay, meron pong agresyon, may pa-agresibong pagkilos yung isa, pero dahil agresibo nga din naman yung kanyang kinatutungkulan, kaya po ang pinakamaganda riyan, parehong agresibo, in pari delicto, parehong may kasalanan, at dahil dyan, hindi po sila pakikinggan ng batas. Wala pong pagbibigyan sa kanila, magdemandahan man sila, mag-ayos na lang sila. Para naman po sa kaalaman ng publiko, sir, idagdag ko na lang din na yung mga sa ilalim ng batas, yung mga alitan o civilman o kriminal na nakatira sa isang lungsod o bayan ay kailangan dumaan muna sa barangay para sa amicable settlement. Kapag hindi ito nasunod, sir, maaaring ibasura lang ng korte yung kaso dahil kulang yung proseso na ginawa natin, sir. Yes, sir. Attorney, do you agree with the said policeman na ibababa daw sa barangay, mag-usap sila para masunod ang proseso? Opo, ako po'y sumasang-ayon doon sa panukala ng pulisya na ibalik sa barangay upang makahanap ng kalutasan. At nang sa ganon, yung pong tinatawag na good offices of the barangay authorities, magamit natin yung pong parang moral persuasion, moral authority ng ating mga taga-barangay, lalo na kung sila naman po ay talagang kinikilalang mga kumikilos para sa kabutihan ng mga taga-barangay, magagamit nila para hanapan na lang ng solusyon. Kung hindi man lubusang magkasundo, magkaroon muna ng parang pagpapatawad sa isa't isa, at pagkatapos magkaroon na lang ng iwasan sa mga susunod na araw upang hindi naman ulit itong ganitong pangyayari. Thank you, Attorney Batas. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Police Captain, gusto ko lang din magpasalamat sa inyo sa pagbibigay nyo ng linaw regarding dito sa case ito. Maraming salamat sa inyo, Police Captain. Sige po, sir. Maraming salamat, Sir Carl. Nanay, naintindihan nyo ba yun ang pag-usapan natin ngayon? Kasi kung titingnan man natin yung parehas na panig, epekto ng problema ang umano'y pagbubugbog ng parehas na panig. Nagkaroon ng sakitan dito sa side ng anak mo, nagkaroon ng sakitan doon sa kabilang panig,
dahil sa impluensya ng alak. Roel, ganito no, ito na lang ang aking pakiusap sa'yo. Asikasuhin mo tong si Rex doon sa ospital, gamot, kung ano man kailangan niya. Kasi basically, sir, yung mga injury niya ay dahil sa'yo. Naintindihan mo, gusto ko ngayong araw mismo, asikasuhin mo na kagad to si Rex. At itong mensahe ko kay Rex, hinay-hinay sa pag-iinom. Tsaka sa susunod, kung talagang may problema, Rex, regarding dun sa kung sino man yung amo mo, kapag may ganyan na problema, huwag mo nang tiisin, lumayas ka na lang. Kung talagang gusto mo, desidido ka, sampahan mo na lang ng kaso kung talagang malala ang pangbubugbog sa'yo. Pero dahil dito sa case na ito, parehas kayo nakainom, hindi na ako masyado mga ano dyan. Ang sa akin, bumawi na lang si Roel sa'yo regarding dun sa ospital, sa gamot, kung ano man ang kailangan gawin para masuportahan ka dun sa pagre-recover mo, para umano'y makabalik ka sa pagtatrabaho. Kung ako din tatanungin mo, dinidiscourage ko din, hindi ko iniinganyo ikaw na bumalik dun kay Roel na magtrabaho, maghanap ka na lang ng iba. Opo, sir.